Mainit na balita. File na raw po ang OSG at hinihingi sa Korte Suprema na ibasura ang ating petisyon na humihiling na ibasura ang 2025 national budget dahil ito po'y unconstitutional. Huwag po kayong mangamba, ako'y bilang petitioner at bilang abogado, wala pong basehan itong sinasabing balita. Meron na pong takdang araw na ibinigay ang Korte Suprema para gawin yung oral argument. At 3 araw sunod-sunod ang ibinigay ng Korte Suprema para ganapin ang oral argument. Ibig sabihin, ganito po kahalaga itong usapin ng constitutionality or unconstitutionality of the 2025 budget. Administrasyong Marcos mukhang desperado nang makalusot sa petisyong inihain ni na former Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez at Congressman Isidro Ongab sa korte na hinahamon ang konstitusyonalidad ng 2025 General Appropriations Act. Matapos nga humingi ng dagdag na araw na palugit sa Korte Suprema para sa kanilang komento sa petisyon, ay mukhang itinodo na ng palasyo ang kanilang palusot sa nasabing issue. Sa ipinadalang 89 na pahinang komento ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema, ay hinihiling nito sa kataas-taasang hukuman na di umano ay ibasura na lang ang petisyon na naglalayong usigin ang konstitusyonalidad ng General Appropriations Act. Ayon pa sa nasabing komento, ang petisyon daw ay walang basihan at di umano ay hindi nagre-representa ng isang tunay na pag-aalala sa constitutional integrity, pagkos ay isa lang daw pagtatangkahadlangan ang nasabing batas na talagang importante sa kapakanan ng taong bayan. Ayon naman sa ilan, ay isa na naman itong tangkang pag-ilag ng gobyerno sa kanilang mga pananagutan sa publiko. Sa halip nga na bigyang linaw at ipresenta ang katotohanan, ay tila mas pinili ng administrasyon na umiwas at huwag bigyang sagot ang milyon-milyong Pilipino na nagnanais mabigyan ng kasagutan patungkol sa nasabing issue. Dagdag pa na ang ginawang pagpapalusot ng palasyo ay nangangahulugan lamang na sadyang malakas ang argumento ng petisyon at mukhang mahihirapan silang depensahan ito. Marami tuloy ang lalong nagdududa na talagang mayroong kabulastugang pinagagawa sa 2025 national budget dahil mismo ang administrasyon ay umiiwas na at nagpapalusot sa halip na sagutin ang hinaing ng taong bayan. Meron din isang balita na inilabas na kanina lamang pinadala sa akin ito, yung tinanong, ang dami yung nagme-message sa akin, sa mismong site ng gobyerno, yung Philippine News Agency, na nag-file na raw po ang OSG at hinihingi sa Korte Suprema na ibasura ang ating petisyon na humihiling na ibasura ang 2025 national budget dahil ito po'y unconstitutional. Ayoko na po sanang pag-usapan yung detalye sapagkat nung hearing nga po nung Wednesday tayo ay pinaalalahanan, lahat ng nandoon ay pinaalalahanan ni Senior Associate Justice Leonin tungkol po doon sa parameters kung ano lang ang pwedeng pag-usapan at wag munang pag-usapan. Subalit at tayo po ay tutugon lamang dito sa pinalabas ng Philippine News Agency. Yung kanila raw pong sagot ay hinihingi ibasura yung ating petisyon. Meron na pong takdang araw na ibinigay ang Korte Suprema para gawin yung oral argument. At I think in recent history, if this is not the first time, but I think in recent history and in recent memory, dito lamang ho natin makikita na 3 araw sunod-sunod ang ibinigay ng Korte Suprema para ganapin ang oral argument. Ibig sabihin, ganito po kahalaga itong usapin ng constitutionality or unconstitutionality of the 2025 budget. So, wag po kayong mangamba, ako'y bilang petitioner at bilang abogado, wala pong basehan itong sinasabing balita ng Philippine News Agency. At meron na po, maging panatag po ang inyong kalooban, meron na pong araw na itinakda ang Korte Suprema. In fact, 3 consecutive days were allotted and scheduled by the Supreme Court for the conduct of the oral argument dito sa ating inihain na kaso para ipawalang bisa itong immoral, illegal, invalid, unconstitutional, and criminal 2025 budget. Huwag po nating kalilimutan na ang naging pundasyon at haligi at sandigan nitong 2025 budget ay yung blankong Bicameral Conference Committee report.
Pinakita ko na po sa inyo yan. Blanco yung Bicameral Conference Committee report that was ratified, approved, signed, and filed before the House of Representatives Bills and Index Service. Para lang refresh natin yung inyong mga alaala. Ang kahalagahan po kasi ng Bicameral Conference Committee report, pag yun po ay ratified, approved, and signed, at na-file na nga po sa Bills and Index Service ng mababang kapulungan, wala na pong galawan yun. Permis na po iyon. Hindi na pwedeng baguhin ng hindi ibinabalik uli sa plenaryo ng Senado at ng mababang kapulungan. Wala na pong ibang pwedeng gagawin doon kundi ang printing na lamang ng enrolled bill. At yun nga ho, hindi ibinalik sa plenaryo ng mababang kapulungan at ng Senado. So yun na po yung naging pundasyon ng 2025 GAA. Pwede ka ba magkaroon ng budget na base sa Blancong Bicameral Conference Committee report? So ulitin ko, sa lahat po ng nag-message at nagtatanong, huwag po kayong mangamba, panatag po dapat ang inyong kalooban sapagkat nagtakda na po ang Korte Suprema ng 3 sunod-sunod na araw para sa oral argument na gaganapin dyan po sa Baguio sa April 1, 2, and 3 at naghahanda na po ang ating mga abogado sa gaganapin na oral argument. At ulitin ko nga ho, just to refresh your memory, bukod sa nagtakda ng 3 sunod-sunod na araw, ang Korte Suprema, ipinag-utos din ang pagharap ng Marikina Congresswoman Stella Kimbo na una nang nagsabing walang blanco at nung hindi na niya maitanggi na may blanco, itinuro ang mga miyembro ng Technical Working Group na empleyado ng Senado at mababang kapulungan. Yun ang kanilang iipitin at ilalaglag. Kaya yung pangatlong kautusan ng Korte Suprema ay ang mga kawani ng Senado at mababang kapulungan na bahagi o miyembro ng Technical Working Group na kinakailangan mag-attend din ho at magpakita at maging present sa April 1, 2, and 3 na oral argument. Yun po yung kinalabasan ng unang pagdinig tungkol dito sa ating inihain na kaso for the declaration of unconstitutionality of the 2025 national budget. Kay nabasa ko nito kay Jonathan Retes, Pilipinas, Duterte pa rin, solid tayo. Marami pong salamat. Kay Kenneth Kua, Attorney Vic Rodriguez, mabuhay po. Kay Abby Taurus, thank you Abby. Kay Janice Herradura, thank you for what you do for our country. Attorney from Davao City po. Janice, thank you too for your trust. But let me again repeat, hindi ko po kakayanin ito mag-isa. Kailangan ko po ang tulong ninyo. Ako po ay kinatawan nyo lamang dito sa kasong ito kasama ang iba pang mga maiisog na abogado. Subalit ito po'y para sa inyo sapagkat ito po'y hindi ko pera, hindi po ito pera ng iisang tao, ito po'y pera nating mga Pilipino. Kaya Rose Chong, taga Leyte ako, wala pa kaming nakita mga posters mo. Thank you Rose Chong, talagang kukunti lang ang aking posters. Kaya po humihingi ako ng tulong ninyo na sana ako ay maikampanya ninyo sa inyong mga kamag-anak, kaibigan, kaklase, kahanap buhay, kasama sa trabaho at mga Pilipinong kakilala ninyo saan man pong panig ng mundo. Sapagkat tayo nga ay kandidato bilang independent, ang aking pong mga kasama ay ang hakbang ng maisog, bagamat tayo ay adopted o inampon ni Pangulong Duterte sa kanyang partido, hindi pa rin nagbabago ang katotohanan na limitado ang aking mga materyales. So tulungan po sana ninyo ako at malaking bagay if you can like and share my pages para po naman mahigit pong maraming Pilipino ang magkaroon ako ng diretsang ugnayan. Yung mga request po for poster designs, maaari po kayo. Hindi naman po ako mahiyana, yung mga nagre-request ng posters design, maaari po kayong mag-print ng inyong sariling disenyo. Wala pong bawal doon, sariling inisyatibo po niyo yun. And I will appreciate yung inyong pong sariling disenyo. But yung iba naman pwede po kayong mag-message dito
at sasagutin po ito ng ating mga volunteers. At kung ano pong kayang i-provide, we will provide, bagamat kakaunti lamang po, ulitin ko kakaunti lamang po ang aking mga campaign materials, at kung ano pa pong kakayaning ipadala, magpapadala po ako sa inyo. Kay Elizabeth Alamer, marami pong salamat. Tama po yung inyong komento. Kay Rafael Tuvera, maraming salamat. Kay Jeresa Aboy Noble, good afternoon. My number 1 Senator, Attorney Rodriguez, marami pong salamat. At ganun din kay Angelina Manahan. Ang kapal ni Bangag, sabihin na nagtrabaho ka daw sa kanya. Di ba nga, hindi ka naman sweldohan. Nasagot ko na po yan. Hindi ako nagtrabaho sa kanya. Tinulungan ko siya. Yun ang katotohanan. At ni isang sentimo, wala po akong kinuhang bayad o kapalit na pananalapi sa kanila. At nung ako po ay naging executive secretary, ni isang sentimo, hindi po ako kumuha ng sweldo o kung anumang pera mula sa gobyerno, at yan po ay kayang patunayan ng Commission on Audit ni isang sentimo. Hindi po ako sumahod. Kung pribadong pera man niya yan o kung pera ng gobyerno, para humalinaw. Kay Angelina Manahan, salamat. Wala akong swineldo. So hindi ako nagtrabaho. Ako'y kusang na loob na tumulong sa kanya dahil naniwala ako na magtatrabaho siya ng tapat. Yung pala, pare-pareho tayong nabudol, kaya wag po tayo magpabudol muli. At yung mga katulad ko pong nabudol, lagi ko pong ginagawang biro, pero totoo po ito. Kung may ranggo po ang mga nabudol, ako po ang patron ng mga nabudol. Kaya relax lang po kayo, gamitin natin itong 2025 midterm election para baguhin po ang sistema ng gobyerno nang hindi tayo lumalabag sa saligang batas. Pumili po tayo ng mga bago, ihatid po natin sa Senado. At kagaya ko po, number 56 sa Senado, sana ho ay matulungan ninyo ako. Ganon din, yung 32 milyong Pilipino na pinagtatangkaan pong nakawin ng administrasyon ni Bongbong Marcos ang posisyon ng pangalawang Pangulo, wag po tayong pumayag. We have to help defend Vice President Inday Sara Duterte. And there is only one clear way to help defend Inday Sara Duterte. Ano po iyon? Ilagay ninyo kaming siyam na Duterte approved and certified senatorial candidate. Yan po ang inyong magagawa. Tulungan po nyo yung siyam na kandidato at iniendorso ni Pangulong Rodrigo Duterte upang ipagtanggol natin. Hindi po si Inday Sara, siya lamang po yung kinatawan ng posisyong ito. Ang pinagtatanggol po natin dito ay ang sagradong mandato ng 32 milyong Pilipino na tapat, malaya, demokratiko at patas na pinili si Inday Sara Duterte para ating maging pangalawang Pangulo. Huwag po nating payagang nakawin ito ng iilang elitistang kongresista. Meron pong ginagawa yung isang grupo, yung sinasabing religious group na naglilikom daw ng 1 milyong pirma. Huwag po tayong padadala dyan. Bakit pirma? Muntik nyo na kaming mabudol dyan. Tatandaan ho ninyo last year, nung tinutulak nila yung huwad na People's Initiative para magtungo tayo sa Peking Charter Change, ang ginagamit po nilang pirma ay yung pirma nung nakatanggap ng ayuda. Attendance sheet po iyon na ginawa nilang kalakip ng kanilang huwad na petisyon for People's Initiative. Ganon din po ang gagawin nila. Itong grupo na nagsasabing kakalap ng 1 milyong pirma, bakit hindi ninyo gayahin ang ginawa ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, kasama pa ang iba't ibang tao na hindi naman miyembro ng Iglesia ni Cristo? Ipinakita nila kung gaano karami yung bilang nila. Mahigit 1 milyon. Yan ang gawin ninyo. Produce your 1 million warm bodies.
hindi pirma. Yang pirmang yan, bubudulin nyo na naman ang Pilipino. Mga kababayan, wag po tayong pumayag. Labanan natin ang patuloy na pambubudol ng administrasyong ito at yung mga nagpapagamit para patuloy tayong budulin. Wag tayong pumayag. Let us uphold, defend, and respect the Constitution. And how do we do that? By protecting the sacred mandate of the 32 million Filipinos who legally, democratically, lawfully, and constitutionally elected Inday Sara Duterte to be our Vice President. At bakit ho nila gustong tanggalin?